Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang mundo na ito ay napupuno ng iba't ibang mga pagsubok. Mga pagsubok na nagmumula sa ating kapaligiran. Pagsubok na nagmumula sa ating kapwa-tao at pagsubok na nagmumula mula mismo sa ating mga sarili. At tunay ng kabuuan ng buhay ng tao dito sa mundo ay pagsubok mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa siya ay abutan ng kamatayan. Dahil ito ang hinangad ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang katotohanan sa mundo na ito na hindi mapasisinungalingan ninuman, lalong-lalo na ang mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang mundo na ito ay hindi sinadya ni Allah na maging paraiso. O kaya, ang mundo na ito ay takda talaga na maging lugar ng pagsusulit dahil ang tunay na paraiso ay nasa kabilang buhay at ang resulta ng ating mabubuting gawa o masasamang gawa ay naroon din sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga pagsubok na ito ay titindi pa habang tayo ay papalapit ng papalapit sa dulo ng panahon, sa pagkagunaw ng mundo, na pagkatapos nito ay itataguyod na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang araw ng paghukom. Kaya nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa napakaraming mga hadith ang iba't ibang mga palatandaan nito. At isa sa mga palatandaan nito ay kapag ang pamumuno ay naibigay sa maling tao. Na ang katotohanan na ito ay nagdudulot naman ng isa pang komplikasyon. Oo, maaaring mailalagay ang pamumuno sa maling tao. At dahil dito, dumarami naman ang mga naghahangad na sila ang mga magiging pinuno sa pag-aakala na sila ay magiging mas mainam na pinuno kaysa doon sa pinuno na kanilang pinipintasan o pinuno na hindi nila pinagkakatiwalaan. Subalit sa Islam, mga kapatid sa pananampalataya, ang kalagayan ng ating mga lipunan sa panahon natin ngayon at ang uri ng mga pinuno natin sa panahon natin ngayon ay isang bagay o kabilang sa mga bagay na marapat nating pagtiisan bilang bahagi ng pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig kong sabihin? Pagtiisan natin at humiling tayo kay Allah ng dagdag na pagtitiis dahil maaring ang pagtitiis na ito ay mas mainam kaysa kung tayo mismo ang magiging mga pinuno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ibang-iba ang konsepto ng pamumuno sa Islam. Ibang-iba kung ihahambing ito sa konsepto ng pamumuno ng mga hindi mananampalataya. Na para sa kanila, ang pamumuno, ito ay pinanggagalingan ng karangalan. Ito ay pinanggagalingan ng kapangyarihan. Ito ay pinanggagalingan ng iba't ibang mga pakinabang na pangmundo na pakikinabangan ng tao sa kanyang sarili kapag siya ay naging pinuno at maaring pakikinabangan din ng kanyang mga inapo paglipas niya kapag mamatay na siya dahil ito ay mamanahin ng kanyang mga inapo. Subalit sa Islam, mga kapatid sa pananampalataya, ang halimbawa ng mga sahaba kung paano nila inunawa ang pamumuno na ito ayon sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pamumuno ay isang bagay na hindi marapat na hangarin ninuman. Sinasabi ng mga scholar, unang-una, para sa marami sa atin, sapat ng pananagutan, ang ating pananagutan sa ating mga sarili, sa ating pamilya, at sa iba pang mga natural na meron tayong pananagutan dito. Sapat na ang mga ito at hindi na natin kailangang dagdagan pa.
Na dahil dito ang mga sahaba, ang marami sa kanila ay tumatanggi na sila ay mailalagay sa posisyon ng pamumuno, liban na lamang kung wala na silang nakikitang mas mainam pa sa kanila na mamuno. May kita natin dito ang aral mula kay Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tasta'milni?" O sugo ni Allah, hindi mo ba ako gagawing pinuno o ilalagay sa posisyon ng pamamahala? At ito ay isang pananalita na nagmula kay Abu Dar, ang isa sa pinakamapagpakumbaba ng mga sahaba. Na hindi niya ito sinasabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay ambisyoso. Ito ay itinanong niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sa gayon ay magkaroon siya ng aral o makakuha siya ng aral mula rito. So sinabi nga niya, usugo ni Allah, hindi mo ba ako gagawing pinuno? At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kababaang loob din at kanyang normal na pakikitungo sa mga sahaba, na hindi siya namuno sa mga sahaba na katulad ng mga hari o mga politiko, na kapag kinausap mo ng ganitong paraan ay maaaring ipapapatay ka na nila o kaya ay gagawan ka na nila ng pinsala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Abu Dar, "Fadaraba biyadihi ala mankibay." Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinampas daw siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng kamay nito sa pagitan ng dalawang balikat ni Abu Dar. Ibig sabihin, hinampas siya sa likod ng kanyang batok o sa ilalim ng kanyang batok. At sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Ya Abu Dar, o Abu Dar, innaka daif, tunay na ikaw ay mahina. Wa innaha amanatun, at tunay na ito, ang pamumuno ay isang amana, pananagutan. Wa innaha yawmal qiyamah, at tunay na mayroong araw ng paghuhukom na doon ay sisingilin ang pamumuno. Sisingilin ang iyong pananagutan bilang pinuno, khizyun wa nadama, na sa araw ng paghuhukom, ito ay maaaring magiging dahilan ng paghamak sa iyo at iyong pagsisisi. Illa man akhadaha bihaqqiha, liban na lamang sa kumuha sa pamumuno at itaguyod ito sa marapat na pagtataguyod nito. Wa adan alladhi alayhi fiha, wa addam ma alayhi fiha. At naipatupad niya ang kung anumang marapat niyang gawin sa kanyang pamumuno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Abu Dar ay hindi pangkaraniwang sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagmula sa tribo ng Ghifar, tribo na nakikilala sa husay sa pakikibaka. Si Abu Dar ang isa sa mga nauna sa mga nagmuslim at pinakamaalam sa mga sahaba. Subalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nakakakilala ng lubusan sa kanyang mga kasama, sinabi niya ng may buong katapatan kay Abu Dar na hindi mainam para kay Abu Dar ang pamumuno. Na anong aral na makukuha natin dito? Ang pamumuno ay isang posisyon na maaring hindi nababagay sa kahit sino na lamang, kahit sa isang tao na nalalaman o nakikilala sa kanyang husay sa ibang bagay. Dahil maaring mahusay ka sa ibang bagay, subalit hindi ka naman magiging mahusay na pinuno. At gayon din, makukuha nating aral mula rito, ang alisin natin sa ating mga sarili ang ambisyon ng pamumuno at ang maging matapat tayo sa ating pagtutuos sa ating mga sarili, kung tayo ba ay karapat-dapat pa na maging mga pinuno o karapat-dapat na manatili na maging pinuno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pananagutan ng tao
ay napakarami na. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, lahat kayo ay pastol, na ito ay isang paraan ng pagsasabi lahat kayo ay mayroong pananagutan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, at lahat kayo ay tatanungin, pananagutin sa lahat ng bagay na mayroon kayong pananagutan dito. Wal amiru ra'in, ang pinuno ay mananagot. Wal rajulu ra'in ala ahli baitihi, at ang lalaki ay may pananagutan sa kanyang pamilya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, at ang babae ay mayroong pananagutan sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Fakullukum ra'in, lahat kayo ay pastol at may pananagutan. Wa kullukum mas'ulatun an ra'iyati. Inulit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang bigyang diin, lahat kayo ay tatanungin tungkol sa inyong mga pinananagutan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga bagay na ito ay sapat ng pananagutan para sa marami sa atin. Kaya huwag na tayong maghangad na dagdagan pa natin ito, na magiging dahilan pa na maaring tayo ay mayroon pang dagdag na pagsisisihan sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinasabi ko ito ngayon dahil maaring humaharap tayo sa iba't ibang mga pagsubok bilang isang pamayanan. Subalit, ang marapat para sa mga tagasunod ay ang iba yung suporta, pagtitiwala at pagpapayo sa mga namumuno at pagtangkilik sa kanilang mga programa nang sa gayon ay mapagtibay ang kanilang mga pamumuno, at ito ay gagantimpalaan din naman ni Allah. Ang pamumuno, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katulad ng binanggit ko kanina, hindi ito sa paraan ng pag-unawa ng mga hindi mananampalataya. Ang pamumuno para sa ating mga Muslim ay isang pamumuno na naayon sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. At ang pamumuno, hindi ito isang bagay na material lamang, ito ay isang malaking pananagutan higit sa lahat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pamumuno ay pinag-aaralan natin hindi lamang dahil sa tayo ay kasalukuyang namumuno o gusto nating mamuno. Ang pamumuno ay pinag-aaralan natin upang malaman natin ang ating mga layunin sa isang organisasyon o sa isang samahan o sa isang pamayanan na katulad nito. Malaman natin ang ating layunin at malaman natin ang ating mga responsibilidad, ang ating mga pananagutan, ang mga dapat nating iambag nang sa gayon ay maging mas matatag ang pamayanan na ito, insyaAllah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami ng iba't ibang mga pamayanan ang naitaguyod dito sa Pilipinas. At sa lahat ng mga pamayanan na ito, nakita ko ng iba't ibang mga pagsubok. Mula sa pagkakaroon ng mahihinang mga pinuno at pagkakaroon ng magugulo na mga tagasunod. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang marami sa mga nanggugulo sa mga pamayanan, ayon sa naobserbahan ko, ginagawa nila ito dahil sinasamantala nila ang kahinaan ng namumuno o kaya hinahamon nila ang namumuno o kaya ay sila ay mga tao na nag-aakala na magiging mas mabuti silang pinuno. Pero ang katotohanan nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, minsan ay wala ng saysay kung sino ang mamumuno dahil maaring magiging mas mahalaga ang ugali o asal ng tagasunod sa pagtatagumpay ng anumang jamaa o samahan ng mga Muslim. Katulad ng nangyari kay Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, nang tinanong siya ng isa sa kanyang mga kasama na bakit nung panahon ni Abu Bakar at Omar ay napakamatiwasay, subalit ngayon na panahon mo ay napakagulo, napakaraming digmaan.
At sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ganoon ang kalagayan dahil noong panahon ni na Abu Bakar at Omar, ang mga tagasunod nila ay katulad ko, mga tao na katulad ko. At ngayon naman sa aking pamumuno, ang mga tagasunod ko ay ang mga katulad mo. Nang tinutukoy niya rito, naging matatag ang pamumuno ni na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu at Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, hindi lamang dahil sa kanilang husay. Naging matatag ang kanilang pamumuno dahil sa naging mahusay din ng kanilang mga tagasunod. At si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kahit anong husay niya, siya ay napaliligiran ng mga tagasunod na suwail. Kaya ang pamumuno niya ay napuno ng iba't ibang mga kaguluhan. Na sa pamumuno pa nga niya lumitaw ang Khawarij, lumitaw ang mga Shia, at iba't iba pang mga kaguluhan na nangyari. At ito ay totoo, kahit sa mga propeta. Sino ba ang mas mainam? Si Musa alayhi salam o si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu at Omar bin Khattab radhiyallahu anhu? Si Musa alayhi salam ang mas mainam sa kanilang dalawa, kahit pagsamahin pa sila, dahil si Musa alayhi salam ay propeta at sugo ni Allah. Subalit si Musa alayhi salam, ang kanyang pamumuno ay napuno rin ng napakaraming mga pagsubok, at hindi pa nga niya natupad. Hindi niya natupad ang pagpasok sa Palestine. Namatay siya sa labas ng Palestine at doon na siya nailibing. Hindi ito natupad dahil sa mga kaguluhan na ginawa ng kanyang mga tagasunod. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ninanais natin ng mainam na pamumuno, maaari nating maayos ang anumang uri ng pamumuno o kung sino man ang namumuno sa pamagitan ng pagiging mabuting tagasunod, sa pamagitan ng pagiging mabuting tagapayo, sa pamagitan ng pag-agap sa mga problema at hindi na pagpapalaki rito at iba pang mga bagay na katulad nito. Na tayo bilang mga tagasunod ay mag-aambag patungo sa kabutihan na pangkalahatan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, panghuli, makikita natin sa kwento ni Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ang isang napakagandang halimbawa kung paanong maaring magiging mahusay na tagasunod ang isang mananampalataya. Si Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, huli na siyang nagmuslim. Nagmuslim siya nung ika-6 na taon na lamang ng hijrah. At nauna na sa kanya ang napakarami sa mga sahaba. Kaya nang siya ay sumasama na sa mga labanan bilang sundalo ng mga Muslim, siya ay nanatiling isang pangkaraniwang sundalo. Hindi siya naging general ng mga Muslim. Si Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, naging general na lamang siya ng mga Muslim sa kauna-unahang pagkakataon doon sa labanan sa Mu'tah, nang namatay na ang lahat ng general ng mga Muslim at wala na silang mapili na mamumuno at wala nang mas mainam pa kay Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu bilang pinuno, kaya tinanggap niya ang pamumuno at hindi niya ito ipinilit sa kanyang sarili. Na sa lahat ng panahon na ito na siya ay nanilbihan bilang pangkaraniwang sundalo ng mga Muslim, wala tayong narinig na ulat na nagreklamo si Khalid bin Al-Walid na siya ay nilait o siya ay minaliit ng mga tao o siya ay niyurakan ang kanyang karangalan, dahil siya bilang isang mahusay na pinuno ay nakauunawa ng pagiging mabuting tagasunod. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang anumang samahan, ito ay magiging matagumpay sa pamagitan ng sama-samang pagsisikap ng mga namumuno rito at mga tagasunod nito. Na sa mga gawain na ito, marapat para sa atin ang humiling ng kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala at magpakupkup palagi sa Kanya mula sa lahat ng kasamaan. Nahihilingin natin palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan. Gawin tayong mabuti sa ating mga gawain at gayon din ng ating mga pinuno. Dahil kung ang ating mga pinuno ay magiging mabuti, ay mabubuksan ang mga pinto ng kabutihan
At kung ang ating mga pinuno ay magiging masama naman, ay mabubuksan din ang maraming pinto ng kasamaan.